Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Isang masigla at makabuluhang dance fitness activity ang isinagawa ng Philippine National Police Dance Team bilang bahagi ng medical mission ng GMA Kapuso Foundation kaugnay ng pagdiriwang ng Hypertension Awareness Month ngayong Mayo. Ganap na alas 8 ng umaga, Mayo 2 taong kasalukuyan ng pangunahan ng PNP Dance Team sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Colonel Luis E. Gisik, Chief ng Community Affairs and Development Division. Idinaos ito sa Evergotesco Mall, Atrium Lower Ground Floor sa Commonwealth, Quezon City. Bahagi ng programa ang palistahan na nag-aalok ng libreng konsultasyon at screening para sa may hypertension at diabetes. Partikular para sa mga edad 35 pataas at sa mga nakararanas ng sintomas tulad ng sakit ng ulo, pagkahilo, pananakit ng dibdib at madaling pagkapagod. Bukod sa libreng serbisyong medikal, tampok din sa Zumba session kung saan aktibong nakiisa ang mga kalahok. Nagkaroon din ng mga libreng pagkain, giveaways at iba't ibang premyo para sa mga dumalo matapos ang mga aktibidad tulad ng check-ups at health lectures. Layunin ng nasabing medical mission na mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa hypertension at mahikayat ang mamamayan na pangalagaan ang kanilang kalusugan sa pamamagitan ng regular na ehersisyo at konsultasyon. Patuloy namang sinusuportahan ng PNP ang mga ganitong inisyatibo na naglalayong mapalapit sa komunidad at maisulong ang kalusugan at kapakanan ng bawat mamamayan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula sa Police News Network, ako po si Patrolwoman Resalie Umalay, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Sa gitna ng tensyon sa Calao Avenue nitong Labor Day, muling napatunayang hindi matatawarang kabayanihan ng ating pambansang pulisya nang isang tauhan nito ang nasugatan habang buong tapang na nagpapanatili ng kaayusan. Ang insidenteng ito ay isang malinaw na manifestasyon ng PNP Focus Agenda ng professionalism kung saan sa kabila ng tinamong sugat at pisikal na hamon na naig pa rin ang profesionalismo at ang polisiya ng maximum tolerance upang igalang ang karapatan ng bawat mamamayan. Ang bawat galos at sakripisyo ng ating mga pulis ay nagsisilbing paalala na ang kanilang serbisyo ay higit pa sa tungkulin. Ito ay isang panata para sa kaligtasan ng nakararami. Kaya naman, marapat lamang na tayo ay makiisa sa pagpapanatili ng kapayapaan at disiplina sa ating mga kalsada. Suportahan natin ang ating mga tagapagpatupad ng batas sa pamamagitan ng pagiging mapayapa at responsableng mamamayan. Dahil ang tunay na seguridad ay bunga ng pagtutulungan ng pulisya at ng sambayanan. Isang netizen ang nagbahagi ng video na nagpapakita ng ilang jumper boys sa kahabaan ng Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. Ayon sa investigasyon, naaktuhan umano ang mga sospek habang sinusunog ang mga kable ng kuryente o copper wires sa nasabing lugar. Kaagad silang inaresto ng mga responding pulis at ipinaalam ang kanilang mga karapatan. Sa tuloy-tuloy na operasyon ng mga pulis Maynila noong April 29, 2026, bandang 1:00 ng hapon, sa isang barangay sa Tondo, naaresto ang isang 22 anyos na sospek na kinilalang si alias Igme at isang minor de edad. Nakumpiska mula sa mga sospek ang isang bungkos ng sinunog na copper wires. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng Rahabago Police Station ang sospek
na nahaharap sa reklamong paglabag sa Section 48 ng Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Habang ang menor de edad naman ay na-turn over sa Reception Action Center o RAC ng Manila Department of Social Welfare kasama ng kanyang magulang para sa kaukulang proseso o interbensyon. Mula dito sa Manila Police District, ako si Police Staff Sergeant Lionel Morpon, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Nakahanda na ang Police Regional Office 7 na magpakalat ng 10,000 na tauhan upang matiyak ang seguridad sa gaganaping Association of Southeast Asian Nations Summit sa Cebu sa darating na May 3. Ayon kay Police Colonel Kim Molitas, tagapagsalita ng Pro-7 para sa ASEAN, kabilang sa pwersang ito ang 4,000 miyembro ng Philippine National Police, 3,000 mula sa iba pang uniform agencies, 1,000 mula sa Presidential Security Command at mga force multipliers. Ang malawakang paghahanda ay bungsod ng inaasahang pagdating ng 15 leader ng mundo sa May 5, kung saan isinasailalim na rin sa Code Blue Alert ang mga ospital sa rehiyon at nagsasagawa na ng mga simulation exercises para sa mas ligtas na pagbiyahe ng mga delegates mula airport patungo sa iba't ibang venue. Ang hakbang na ito ay direktang nakahanay sa PNP Focus Agenda na Strategic Preparedness at Operational Readiness na naglalayong ipakita ang kakayahan ng pambansang pulisya na magdaos ng mga pangdaigdigang kaganapan ng mapayapa at organisado. Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng mahigpit na koordinasyon sa iba pang sangay ng gobyerno upang mapangalagaan ang himahe ng Pilipinas sa mga mata ng dayuhang lider. Kaugnay nito nananawagan ng PNP sa ating mga kababayan sa Cebu at kalapit lalawigan na makiisa at magpakita ng hospitality sa mga bisita. Hinihiling din ang inyong pasensya at kooperasyon sa mga ipapatupad na traffic rerouting at mahigpit na seguridad dahil ang tagumpay ng pagtitipong ito ay karangalan at tagumpay ng buong bansang Pilipinas. Mula rito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ito po ang Barangay Pinyahan dito po sa Dia Road, Quezon City, na kung saan makikita po natin sa atin na halos abon na itong bahay na kung saan meron tayong mga kababayan na pilit pa rin naghahanap ng mapapakinabangan upang sa ganun ay meron silang maisalba kahit na konting gamit. Narinig ko lang po yung sigawan ng mga tao na sunog-sunog. Ayan po, pagdungaw po namin, ang lakas na po ng apoy. So ano po yung mga naisalba nyong gamit? Meron? Halos po, totally damaged po kami. Wala namang nasaktan sa inyo? Wala naman po. Nagpapasalamat po kami sa aming mahal na kagawad test po na tinulungan niyo po kami para makapunta po dito at saka nagpapasalamat din po kami sa QC, DRRMO at saka dito kay General Selvio po na pinagamit niya po yung covered court po ng QCP di Karingal po. Police Brigadier General Randy Glenn Silvio na umaksyon po kaagad at ito nga po ibinigay itong ating covered court dito sa Quezon City para po dun sa mga nawalan ng bahay or nasunugan. Marami pong pamilya yung nandirito ngayon at inaayos na po yung kanilang mga tutuluyan. Sa karagdagan po is tumutulong o katuwang po natin dito ang QCLGU sa pamamagitan ng QC, DRRMO, ang kanilang tanggapan ng SSDD para dito po sa pagtulong sa mga biktima ng mga nasunugan. Mula po dito sa Barangay Pinyahan, Nia Road, sa ngalan po ng aming Regional Director ng NCRPO, Police Major General Anthony Berin. Ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Sa gitna ng nagpapatuloy na security deployment kaugnay ng Labor Day activities, nakaantabay ang mga tauhan ng Philippine National Police upang tiyakin ang kaayusan, kaligtasan at seguridad ng publiko. Makikita sa lugar ang Civil Disturbance Management personnel na nakaposisyon sa kanilang designated post.
dala ang kinakailangang protective equipment bilang bahagi ng crowd management readiness at public safety mission. Sa kanyang mensahe sa mga nakadeploy na pulis, pinaalalahanan ni Police Major General Anthony Aberin maximum tolerance, okay? Maximum tolerance, and at the same time, we have to respect yung human rights ng mga kababayan nating nagdaraan. However, yung maximum tolerance na ito ay may hangganan. Of course, the moment na tayo ay sinasaktan, inaatake tayo, at may panggugulo na nangyayari, yung maximum tolerance na to ay will cease to exist and we will be effecting arrest. Okay? Tiniyak ng PNP na habang iginagalang ang karapatan ng mamamayan sa malayang pagpapahayag, mananatili rin ang tungkulin ng kapulisan na pangalagaan ang kaligtasan ng publiko, mga relihista, motorista, residente at iba pang nasa paligid ng lugar. Sa kabuuan, nanatiling nakatutok ang Philippine National Police sa mahinahon, disiplinado at profesional na pagtupad ng tungkulin alinsunod sa layunin ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Palogme, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Sa paggunita ng Labor Day, pinaigting ng Camarines Norte Police Provincial Office ang seguridad at serbisyong pangkomunidad sa buong lalawigan. Personal na ininspeksyon ni Police Colonel Paul Florendo Abay, Provincial Director, ang mga border control, himpilan at checkpoints upang tiyakin ang alertness at kahandaan ng kapulisan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Kasabay nito, nagsagawa ng iba't ibang aktibidad ang kapulisan, dialogue at IEC distribution sa bayan ng Vinsons, sumba sa bayan ng Daet at pamamahagi ng tulong sa bayan ng Talisay at Kapalonga para sa mga tsuper at mamamayan. Nakiisa rin ang First Provincial Mobile Force Company sa cleanup drive sa Mercedes, katuwang ang Armed Forces of the Philippines at youth volunteers para sa mas malinis at ligtas na komunidad. Sa bayan ng San Vicente, sinagawa ang blessing at turnover ng Purok Hall sa Barangay Asdum, katuwang ang local government unit at Municipal Advisory Group for Police Transformation and Development. Sa bayan ng Santa Elena naman, matagumpay na isinagawa ang turnover ceremony ng ika-12 pabahay program sa ilalim ng Project Elena sa Barangay Patag, Ibaba. Tampok sa Barangay Mangkamagong Basud ang serye ng community services na pinangunahan ng Basud Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Captain Flory Jane C. Consuelo. Kabilang dito ang libreng gupit, dialogue at IEC distribution na layong palakasin ang ugnayan ng pulisya at komunidad. Kasabay nito, nagsagawa ang Provincial Medical and Dental Team sa pamumuno ni Police Major Justice M. Goles ng libreng bunot ng ngipin at blood pressure monitoring para sa mga residente. Tampok rin sa aktibidad, nagbigay ng malaking suporta ang BAC na USA sa Barangay Mangkamagong sa pamamagitan ng medical mission at iba pang community assistance na naghatid ng agarang tulong sa mga residente. Ngayong araw ng Manggagawa, narito po tayo kasama po ang kapulisan ng Basud Municipal Police Station dito po sa Barangay Hall ng Barangay Mangkamagong, Basud, Camarines Norte. Ito po ay inisyatibo ng BAC na USA kasama yung mga doctors and nurses at kasama rin po natin ang ating Provincial Medical and Dental Team sa pamumuno ni Police Major Justice M. Goles. Ngayong araw ng paggawa, Mayo 1, 2026, ang Basud Municipal Police Station, katulong ang Camarines Norte Police Provincial Office, Camarines Norte Medical and Dental Team, ay naghahandog ng serbisyo publiko dito sa Barangay Mangkamagong. Hatid serbisyo ng libreng dental services, medical services, and meron po tayong libreng gupit na sa tulong po ng ating barberong police. Meron din po tayong libreng ice cream na ipamimigay po. Ang priority po nito ay yung syempre, yung ating mga pasyente na nabunutan po ng ipin. Ganon din po, meron din po tayong ipamimigay pa mamaya sa mga kabataan. Ang servisyo po na ibibigay namin is medical, kasama na po ng dental, and sometimes po nagbibigay din kami ng mga eyeglasses. Gusto namin maabot yung mga nasa
remote areas of the provinces. Kaya this time ginawa namin po na medical, dental, optical mission. Magandang umaga sa lahat. Ako po si Police Major Justice Goles, head ng team leader ng Provincial Medical and Dental Unit, Camarines Norte. Kami po ay magkakaroon tayo ngayon ng dental mission activity at magsiservisyo tayo sa mamamayan ng Barangay Camagong. Magkakaroon tayo ng dental consultation, dental extraction or bunot, profiling para din sa mga mamamayan po ng Barangay Camagong. Nagpapasalamat po ako sa BACNA at kami po, ang Barangay Mangkamagong po ang napili nila para po maisagawa po itong caravana po ito. At nagpapasalamat din po ako sa kapulisan na sila po ay nagsusuporta at mabilis po sila mag-responde sa aming pong bayan. Pasalamat po ako sa pulis na gumupit sa akin. Pasalamat ako sa pulis na gumupit sa ngayon. Mula po dito sa Camarines Norte Police Provincial Office, ako po si Police Master Sergeant Lian L. Pajarillo, nag-uulat para sa Police News Network. At ito ang inyong bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Pulis Iligan, tumulong sa ligtas na panganganak ng isang ina sa terminal. Naging makabuluhan ang umaga ng Abril 29, 2026 matapos ang agarang pagtugon ng Iligan City Police Station 1 sa isang babaeng biglang nanganak sa Integrated Bus and Jeepney Terminal sa East Henaplanon bandang alas 9:05 ng umaga. Agad rumisponde sina PCMS Mark T. Claro at PCPL Grace E. Bautista matapos ang ulat mula sa terminal. Pagdating sa female comfort room, inabutan nila ang babae na nasa aktibong panganganak na. Sa gitna ng limitadong oras at kondisyon ng lugar, mahinahon na kumilos si PCPL Bautista at matagumpay na natulungan ang ina hanggang sa ligtas na maipanganak ang isang baby boy. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang City Disaster Risk Reduction and Management Office at agad na nagbigay ng karagdagang tulong medikal. Maayos na naisugod sa Gregorio T. Luch Memorial Hospital ang mag-ina para sa masusing pag-aalaga. Ang pangyayari ay muling nagpakita na ang presensya ng pulis sa komunidad ay hindi lamang para sa seguridad, kundi para rin sa agarang tulong sa oras ng pangangailangan. Sa simpleng aksyon na nagligtas ng buhay, naipakita ng Iligan City Police Station 1 ang tunay na diwa ng serbisyo bilang bahagi ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Police Regional Office 10, Iligan City Police Office, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Christopher TRC, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Arestado ang isang high-value individual sa isinagawang anti-illegal drugs operation ngayong lamang April 28, 2026 sa Upper San Carlos Heights sa Barangay Irisan, Baguio City. Pinangunahan ang operasyon ng Regional Police Drug Enforcement Unit ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region, katuwang ang iba pang law enforcement units kabilang ang mga operatiba mula sa Baguio City Police Office at iba pang specialized units. Sa naturang operasyon, na-recover mula sa suspect ang humigit kumulang 60 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na higit 400,000 piso. Bukod sa hinihinalang illegal na droga, nakumpiska rin ng mga operatiba ang ilang non-drug evidence kabilang ang isang cellphone, isang motorsiklo at iba pang kagamitan na posibleng may kaugnayan sa illegal na aktibidad. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, tiniyak ng kapulisan na mananatiling tuloy-tuloy ang kanilang mga operasyon laban sa iligal na droga upang mapanatili ang kaayusan at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Mula dito sa Baguio City Police Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jade Agustin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
naging pangkalahatang mapayapa at maayos ang paggunita ng Labor Day 2026 sa buong bansa. Ayon sa Philippine National Police, sa kabila ng isang hiwalay na insidente sa Calao Avenue, Maynila, tiniyak ng PNP na hindi ito nakakaapekto sa kabuuang kaayusan ng mga aktibidad nationwide. Sa naging assessment ng Philippine National Police, generally peaceful and orderly ang kabuuang paggunita ng Labor Day kahapon, Mayo 1 taong kasalukuyan, matapos ang maghapong monitoring sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mahigit 106,000 police personnel ang idineploy nationwide upang tiyakin ang public safety, police visibility, traffic assistance, crowd management, at seguridad sa mga lugar na may kilos protesta at iba pang Labor Day-related activities. Batay sa ulat ng PNP, umabot sa 58 rally activities ang namonitor sa buong bansa na dinaluhan ng tinatayang 13,324 participants. Lahat ng aktibidad ay natapos ng walang major untoward incident. Sa Camp Crame, nagsagawa rin ng police briefing ang PNP Public Information Office upang ilahad ang initial assessment sa Labor Day activities. Dito inuulat ni Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, Chief PIO, na nanatiling naka-full alert ang PNP upang mabantayan ang seguridad at kaayusan sa mga lugar na may public assembly. Personal ding minonitor ng pamunuan ng PNP ang sitwasyon sa command center upang makatanggap ng real-time updates mula sa ground units sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa National Capital Region, personal namang siniyasat ng NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Aberin ang sitwasyon sa Calao Avenue, kung saan nakadeploy ang mga tauhan ng Civil Disturbance Management upang mapanatili ang kaayusan habang pinapairal ang maximum tolerance. Maximum tolerance, okay? Maximum tolerance, and at the same time, we have to respect yung human rights ng mga kababayan nating nagrarally. However, yung maximum tolerance na ito ay may hangganan. Of course, the moment na tayo ay sinasaktan, inaatake tayo, at may panggugulo na nangyayari, yung maximum tolerance na to ay will cease to exist and we will be effecting arrest. Okay? Gayunman, kinumpirma ng PNP na may naitalang hiwalay na insidente sa Calao Avenue, Ermita, Manila, kung saan 7 pulis ang nasugatan matapos umanong maging agresibo ang ilang rally participants at pisikal na kumprontahin ang police line. Ayon sa PNP, ang mga nasugatang personnel ay dinala sa PNP General Hospital para sa medical evaluation at management. Isa sa kanila ang isinailalim sa close observation habang hinihintay ang resulta ng CT scan. Sa pahayag ni Chief PNP, Police General Jose Melenchiosin Nartatis Jr., binigyang diin niya na nare-respeto ng PNP ang karapatan ng publiko sa mapayapang pagtitipon, ngunit hindi pinahihintulutan ang pananakit o paglapastangan sa mga pulis na gumaganap ng tungkulin. Nilinaw din ng PNP na bagamat may hiwalay na insidente sa Maynila, hindi nito naaapektuhan ang pangkalahatang kaayusan ng Labor Day activities sa buong bansa. Ayon sa PNP, naging maayos ang kabuuang resulta ng Labor Day 2026 dahil sa koordinasyon sa local government units, partner agencies, organizers, at sa kooperasyon ng publiko. Kasabay nito, kinilala rin ng PNP ang mahalagang ambag ng mga manggagawang Pilipino sa lipunan at ekonomiya habang tiniyak na patuloy nitong babantayan ang seguridad upang malayang maipahayag ng mamamayan ang kanilang saloobin sa mapayapa at ligtas na paraan. Sa pagtatapos ng Labor Day 2026, tiniyak ng PNP na mananatili itong alerto, profesional at handang tumugon upang manatili ang kapayapaan at kaayusan sa bawat komunidad. Ito ay alinsunod sa adhikain ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula sa Police News Network, ako po si Patrolwoman Resalie Umalay, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Bago tayo magtapos sa ating programa, narito ang ilang tips ngayong tag-init. Una, dalasan ng pag-inom ng tubig. Dahil nakakapawis ang init, mahalagang manatiling hydrated upang mapanatiling maayos ang temperatura ng iyong katawan at makaiwas sa mga heart-related illnesses gaya ng heat stroke. Magdamit ng mga kasuotang may manipis at komportableng tela. Iwasan ng mga kasuotang masisikip at may makapal at mabigat na tela gaya ng maong at leather dahil natatrap ng mga ito ang init sa pawis sa katawan. Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay. E-ready ang mga pananggalang sa init. Ugaliing magdala ng mga kagamitang makapagbabawas ng init sa inyong nararamdaman. Iwasan ang pagbibilad sa araw kahit may pananggalang sa init. Hanggat maaari ay umiwas sa matagal at direktang pagbibilad sa araw. Kung nasa labas, sikaping manatili sa mga lugar na may lilim. Manatiling ligtas mga ka-PNN sa kabila ng banta ng mainit na panahon. Sakaling may emergency, idaya lang ang 911 sa inyong mga telepono. At ang inyong pulis at iba pang sangay ng pamahalaan ay handang tumulong sa inyo. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.